So hello guys, muli naman nagbabalik ang inyong lingkod na si The Action Man. Welcome naman sa ating programang The Action Man, mga ka-action, mga kakampeng, at maraming salamat po sa ating mga viewers. Ayan, especially mention sa ating mga ka-action man, mga kakampeng nationwide all over the world. So ito po mga ka-action, anong nangyari? Anong nangyari sa ating Vice President? Bakit biglang umalis sa kasagsagan ng hearing sa budget hearing? Okay, ano pong nangyari? Hindi ba kakayanin? So ito po mga ka-action, umpisa pa lang, nagkaanuhan na po ito sila ni Chua, yung chairperson. Si Chua ba yung chairperson mga ka-action, no? Ayan, nagkaanuhan, may question kasi siya dito mga ka-action. At pagkatapos niyan, may ano po siya, may mga sinabi po siya dyan. And then nga, sa kasagsagan ng tanungan, pero hindi siya po tinatanong, nakikinig lang po siya. Nagpaalam po siya. Oo, nagpaalam. Bakit siya umalis? Okay? So, umpisahan po natin dito sa ano pa lang. Dito pa lang, umiinit na eh. Umiinit na ang laban. Representatives and resource persons from the Office of the Vice President, BOA, and DBM. Thank you, ma'am. Mr. Chair, Yes, the Honorable yes, Vice when you President. sent a letter to the Office of the Vice President, you attached a copy of the rules in aid of legislation. Yes po. Yes, sir. Nakalagay po doon na witnesses lang po ang ino-oath. Sabi niyo po ngayon sa amin, resource persons kami. Ang ano po, considered as resource person po. Ang ano po. Kayo po. Kaya nga po. Yes po. Lahat po ino-oath po. Yes. Apo. Nakalagay po sa rules ninyo, witnesses. Nakalagay po dito ngayon sa table, resource persons. Lahat po considered as resource person and witness. Lahat po naman kayo, lahat resource person pa eh. Wala pa naman po tayong tinatawag na, lahat po considered as resource person pa lang po. Right. Opo. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons. Oh, nagtaray na naman. Ma'am, ano lang po yun eh. Yung term lang po yun eh. Pero considered as resource person din po kayo eh. Yes, sir. Resource persons nga po Kayo, nakalagay witness dito. din po at saka resource person po. Hindi nyo po sinabi na witness ako. Sinabi nyo po dito ngayon, resource persons. Ang nakalagay po sa rules ninyo, witness. Comsec, ano po yung pinadala po ninyo? Yun pong rules in aid of legislation. Ayun, ang nirereklamo kasi niya, ang nakalagay sa rules of sa oath, witness. Diyan lang daw sinabi na resource person ito si Vice. Yan ang kinukumpling niya. Aba, nakahanap ng bota si Vice. Oo. Eto mga ka-action, to the rescue naman ito si Gloria. Si Aling Maliit. Di ba? Oh, may ano naman doon si Vice. Kasi ang nakalagay is roles lang ng witness. Hindi siya nakalagay na roles ng resource person. Pero yun nga po, ayan, tinatanong pa kung ano ba talagang isinulat ng Comsec dito kay sa imbitasyon dito kay Vice President. So pakinggan po natin ito si Aling Maliit, to the rescue po ito. Mr. Chair, point of order. What is the point of order of the Honorable Congressman This issue about Macapagal? witness, resource person, etc. Ma'am, pakilakas lang po, hindi po marinig. Persons and accused has been taken up in previous legislative inquiries in aid of legislation. I want to quote a December 8, 2008 hearing in the Senate.
where Senator Miriam Defensor Santiago had a similar, had an opinion on a similar situation, but she quoted a Supreme Court ruling. So, the Constitution provides that no person shall be compelled to be a witness against himself. The Supreme Court has repeatedly emphasized that there is a difference between a mere witness and the accused. And it can appear from statements and privileged speeches that there is that a person who is the subject matter of an adverse privileged speech is not a mere witness or a mere person of interest, meaning a suspect. She is in fact accused of what seems to be a criminal case for violation of certain criminal laws, including malversation of public funds. And there is a case quoted in 2007, Standard Chartered Bank versus the Committee on Banks, where the court repeated the rule that an accused occupies a different tier of protection from an ordinary witness. So, when the court said, Supreme Court said, whereas an ordinary witness may be compelled to take the witness stand and claim the privilege at each question requiring an incriminating answer is shot at him, an accused may altogether refuse to take the witness stand and refuse to answer any or all questions. So that has been and then there is a portion that the court explained that the right of the accused against self-incrimination also applies to respondents in administrative investigations such as legislative inquiries in aid of legislation. That is the point or that I am raising, and there is a Supreme Court ruling to this effect. Thank you, Mr. With that, the chair declares 1 minute suspension. Recess. So, dyan, maano naman natin kasi, ang witness kasi is magwi-witness siya sa mga tulad ng binasa ni Gloria Macapagal Arroyo. Iba kasi yung resource person kasi hindi po yun, tinatanong lang po ang resource person. Ang witness kasi siya magwi-witness ng mga nangyari. Okay? So, dito, may kunting mistake ako na nakikita, Kaya, nakakita naman butas si Vice. Di ba? Pero sana naman, na lang, mag-attend na lang siya. Kasi para malaman natin kung ano ang magiging ano ang magiging sagot niya sa mga tanong ng ating mga kongresista. Okay? So, dito po, pakinggan po natin dito ang kanyang privilege. Mga kababayan, ladies and gentlemen, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw, kanilang tanan. Magandang araw sa inyong lahat. The officials of the Office of the Vice President as well as each and every one of our satellite office leads were in receipt of a letter from the chairman of the Committee on Good Government and Public Accountability dated September 13, 2024, requesting our presence or that of our duly authorized representatives in today's initial deliberation with preliminary determination on privilege speech number 379. In view of the said letter, I am appearing before you today not only as the head of office, but more importantly as the duly authorized representative of all officials of the OVP. Simply because we have not done anything wrong. There is no misuse of funds. If there are audit findings, we shall gladly respond to them before the Commission on Audit. And if there are legitimate cases to be filed, then we shall gladly respond to them before the appropriate courts. In relation to this,
may I just say that I take notice of the opening speeches and nasabi doon, there is a determination of misfeasance, nonfeasance, and malfeasance. And those are cases that should properly be taken in the courts of law. What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sarah on 2028. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. I have publicly stated my reasons as to why I've chosen not to defend the OVP's budget proposal for 2025. I have narrated the issues I encountered in previous years, which can easily be confirmed by looking at the NEP, the GAB, and the GAA for fiscal years 2023 and 2024. Further, I have even shared the drama that transpired last year regarding the confidential funds. Hence, just as we have done last year, we again leave the 2025 OVP budget to the pleasure of Congressman Martin Romualdez. I am not asking for any special treatment, nor am I asking you to uphold any tradition. There is no disrespect. All I am saying is that you have the complete freedom to do whatever you wish with the OVP budget. If you feel that all the documentary submissions are not enough, then by all means, huwag kayo magbigay ng budget. Sa totoo lang, hindi naman ang budget ang punteriya ninyo. Dahil napakadali naman magtanggal ng budget. What you are trying to do is make a case for impeachment. Hindi naman ako kakandidato sa nalalapit na eleksyon. Hindi ako namumulitika. So ayan ha, tandaan ho natin yan. Tandaan po natin yan ha. Ayan, nabanggit niya ang pamumulitika, nabanggit niya ang impeachment, at nabanggit niya na hindi daw siya hindi daw siya magkandidato sa malalapit na hindi natin alam kung itong 2025 or 2028. Pero sinabi niya kanina na hindi siya tatakbo sa 2028. Yan ha, recorded po natin yan. Titingnan natin kung tutuparin niya yan. Di ba? Ituloy po natin ito. Ang ginagawa ko lamang ay ang pagpapad sa aking oath of office at campaign platforms na trabaho, edukasyon, at mapayapang pamumuhay. Sinabi ko na noon at ilang beses ko nang inulit na hindi ako ang problema ng bayan. Ang totoong problema ng bayan ay kagutuman, kahirapan, iligal na droga, kriminalidad, terorismo, hindi na sapat na healthcare, kalidad ng edukasyon, kawalan ng plano ng infrastruktura para sa disasters, at marami pang iba. Okay, sinabi niya, hindi daw siya ang problema, kung hindi ang mga kinakaharap ngayong nakahirapan ng gobyerno. Tika lang,
Yung pag hindi mo pag-explain na mga previous fund na question sa'yo, hindi ba yan masasabi na problema? Or problema mo? Kasi dumaan naman yan sa OBP mo. Di ba? Di ba kailangan mong magpaliwanag, magpresenta ng mga dokumento or mga resibo para malaman namin kung yung pundo ay napunta sa tamang programa mo. Di ba? Kasi kung hindi man niya napunta ng maayos sa programa mo, kasi simple lang naman kasi yan, Vice, eh. Magpapaliwanag ka na naman at magpipresent ka lang naman ng mga resibo. Okay na, basta nagamit ng tama, di ba? Pero ang pinakamalaking tanong kasi namin, Vice, dito, bakit ang dami mong sinasabi na para bang galit ka kapag tinatanong ka sa mga previous fund mo? O kung ano naman, halimbawa, kung hindi man ito na ibalik mo na lang ang pera para magagamit sa sinasabi mong problema na kahirapan. Ibalik mo ang pera. Kung hindi mo kayang ipaliwanag yan, ibalik mo ang pera kung nandyan pa ang pera. Tuloy. So, you may try to destroy me. You can skin me alive. Excuse me, Vice. Sa words na destroy, hindi po ikaw sinisiraan dito eh. Excuse me lang, Vice, ha? Hindi po ikaw sinisiraan. Ikaw po ay tinatanong lang ng mga lower house ng mga kongreso hinggil nga po sa mga pondo ng mga nakaraang pondo. Di ba? Hindi po yan paninira. Di ba? Hindi paninira yan. Marapat lamang na malaman namin na taong bayan na mga anak mo, kasi ikaw naman ang tinuturing na pangalawang ina ng Pilipinas, kaya marapat lamang na malaman namin kung nasaan ang pundong ito. Kung ito ba ay nagamit sa tama sa mga programa mo, bakit kung nagamit man ito sa tama, bakit hindi ka bakit napakasimple, i-present mo lahat ng mga resibo, mga details, di ba? Para wala nang maraming tanong. Hindi po ikaw sinisiraan dito. Ito ay karapatan lamang at yan ay batas. Ginawa yan para busisiin ang sinumang opisyal na gumagamit ng pondo ng bayan. Either sa presidente, either sa vice presidente, and then pababa ng mga opisyal. Di ba? O, tuloy. And throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. I will continue to serve the Filipino people no matter the personal cost or political intrigue. Having said that, I will not allow myself to be subjected to an inquiry based on an empty privilege speech just so you can attack me and do indirectly what you failed to do directly during the budget hearings. I therefore request this committee to terminate this inquiry for its clear lack of any proposed legislation or substantive matter for discussion. Shukran. So, dyan po mga ka-action, yung kaninang pinapanood ko, yun, doon siya nagsalita at yung privilege niya. At after nga, nakasagsagan ng magtatanong na si Franz Castro, hindi na po siya nagtanong kay Vice. Nagtanong na lang siya sa DVM at saka sa COA, mga ka-action. Doon na lang siya nagtanong kasi sabi ni Franz, dito na lang po ako magtatanong, hindi na lang kay Vice President. Okay? Kasi alam naman po natin, ang kahinatnan niyan, magkakaanuhan lang. Okay? So, sa kasagsagan nga ng tanungan, at saka nagtanungan na yung abogado sa abogado, yung COA or ang DBM, ito po mga ka-action. Panoorin po natin. Tapos, yun nga, nagpaalam na po siya. Nagpaalam naman po siya. Hindi naman talaga siya totally nag-walk out na hindi siya nagpaalam sa chair. Okay? So, ito po mga ka-action. Panoorin po natin ito. If you can average it based on that, the number of areas, I think it
Mr. Chair, final question na lang Okay. po. Last question. Because the AOMs were issued po in February 1, 2024 for the first AOM, and then the second AOM po on August 8, 2024. Reading through the AOMs po, the Office of the Vice President is given 15 days to respond to the AOMs. I believe the first one has been responded to in April. So meron na po bang response doon po sa August 8 na AOM? Yes, Madam Chair, they have submitted their reply to the AOMs, and the audit is on the compliance is ongoing. Thank you very much, Mr. Chair. Those are my clarificatory questions po. Clarification because the team handling the audit is now here. So, just wanted to clarify po dun po sa slides na present po ng nakalaang video budget hearing. Maraming salamat po, Mr. Chair. May So ayan po mga ka-action, mga kakamping ka. Tapos na po pag-uusap sa pagitan ng COA mga ka-action. So dito, nag-ano po siya, nagsalita bigla. I approach the table, request 1 minute suspension. The chair declares 1 minute suspension. Teka lang. Ang labo yata. Ang labo yata. Di ba ang isang resource person is resource person lang? Ang tanong natin dito, allowed ba? Allowed ba ang isang resource person na si Vice para mag na 1 minute suspension? Tapos dineclare din ng inonor din ng ng chair? Di ba? Ang alam ko, iwan ko ha. Basta yan ang alam ko eh. O sige. Paano natin kung anong gagawin ni Vice? Ayon, naglakad. Uy, baka mamaya sapukin si chair. Ayon. Ayun. Bumalik ng upuan. Ano kaya yung binulong? Tapos, nilagay yung thumbnail. Tapos, umupo. Session resumes. Mr. Chair, Nagsalita ulit. The Honorable Vice President is set. may I request to leave the inquiry? Ma'am, pwede naman po, considering hindi naman din po kayo naka-oath, and alam naman po namin marami rin po kayong ginagawa. The Vice President is excused. Thank you. Thank you po. Thank you, everyone. Good morning. 1 minute suspension is declared by the chair. Ayun, umalis na. Wala na. Oh. Lingunan ang mga kongresista. Oo. Anong nangyari? Wala na. Wala na. Sino pa ang tatanungin nyo dyan? Gulat, no? So, ayan po ha. Ayan po mga ka-action. Pero continue pa rin yan mga ka-action. Continue pa rin yan. Ito lang po ang nakakalungkot, no? Na sana ang pagkakataon natin na marinig si Vice President kung anong magiging sagot niya sa mga tanong ng ating mga honorable na mga kongresista, no? Matanong sa mga pondo, sa mga hinihingi niyang pondo, pero wala eh. Sino pang papakinggan natin dyan? Di ba? Sino pang tatanungin nila dyan? Yan ang nakakalungkot na sana karapatan naman natin bilang isang mga taxpayer na malaman kung paano niya ito gagamitin at alam naman natin kung anong mga programa ang gagamitin niya, ang paggagamitan ng pera. Pero nakakalungkot lang na hindi niya madidiscuss, na sana mapakinggan natin kung paano siya mag-discuss, kung paano niya gamitin itong 2.037 billion. Pero I think is nasa 700
33 million na lang po ito, pero hindi pa po yan final ha, hindi pa yung final hanggat inaano pa yan ng hearing, di ba? Nakakalungkot lang isipin na hindi man lang niya pinatapos, nag-excuse na siya, at least nag-excuse naman siya, pero sana nakakalungkot lang na umalis lang siya naman na hindi niya naman lang pinaunlakan ng mga katanungan. Ano ba Vice President? Kayo po ba ay umiiwas? Di ba? Umiiwas ba? O kayo mga ka-action, anong masasabi nyo? Di ba? So yun lang po, share ko lang po sa inyo mga ka-action, mga kakambing, no? Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.